Sabi po ng Bible, the joy of the Lord is our strength. Amen? Hallelujah! Sarap po talaga magpuri sa Panginoon. Wala nang hihigit pa sa pakiramdam ng isang taong alam niya na walang ibang paghuhugutan ng bawat lakas at karunungan, lahat ng encouragement po sa ating Panginoon. Kaya katulad po ng sinabi po ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who give me strength. Amen? Ewan ko ba kung bakit pagpapasok po ang Paskuhan, ang dami nangyayari na, alam niyo, binagyo po tayo ng sunod-sunod, binaha po tayo ng sunod-sunod, marami pong nawala ng mahal sa buhay. Kahit sa church po namin, isa po doon yung halos kasabayan kong anak po na, ay kapatid po ng isang pastor, 48 years old, inatake po na stroke. At pabalik-balik sa hospital, 4 na hospital. Bandang huli, tinupuhan po dun sa Marikina at ikinamatay din. Napugod yung anak po, nag-iisang anak nung amin pong teacher sa Bible School. One of my counselor, si Ma'am Salim Diesa. Andun po kami last Thursday. Kahapon dapat kasama ko sa Pangasinan sa paghatid po dun sa aming teacher. Senior citizen na po siya, yung anak niya po, just more than 50 years old. Ang kanya pong anak ay umuwi lang po ng Pangasinan para mag-celebrate ng birthday dun sa lugar ng kanyang biyanan. At yung lola din, mag-birthday dun ng kanyang asawa. Dapat Monday pa uwi na po dito. Ang Sunday po ng madaling araw ay inatake po at ikinamatay din. Pero ang maganda po, pag Kristiyano po tayo, wala tayong pangamba. Masakit lang sa loob natin dahil matagal natin nakasama yung attachment, yung relationship na matagal natin nakasama. But then meron po tayong assurance. At ito sa salvation, yan po ang isa po natin pag-usapan sa umagang. Anong connection ng ating helmet of salvation in our Christmas celebration? What is the connection of helmet? This is our topic. Our theme for this month. What is the connection of helmet of salvation in our Christmas celebration? Is there any connection? There's a big connection. Yung iba hindi naniniwala doon sa celebration na meron tayo ng Kapaskuhan. Kasi hindi naman daw pinanganak si Kristo ng Desyembre 25. Sabi nila, o sige, kailan pinanganak? Hindi rin nila alam eh. Hindi ba? At least tayo nagse-celebrate dahil minsan may pinanganak na Kristo sa sabsaban upang maging tagapagligtas ng bawat sasampalataya. At malungkot, maraming puro sampalataya pero hindi naman na born again. Ang laging kinukot yung John 3:16. Pero hindi kinukot yung John 3:3, John 3:5. You must be born again and all must be born again. Ayaw nilang maniwala sa Pasko pero tumatanggap ng Christmas bonus, sumasali sa mga Christmas party. Di ba? Parang hindi tumakuha yung logic. Bilang mananampalataya, ito po yung ating sa loob ng 12 buwan, sa loob ng isang taon, 365 days, ito yung pinakamagastos na buwan. Pero ito yung pinakamasaya. At malungkot ito para sa mga hindi naniniwala kay Kristo. Amen po ba? So yung connection ng salvation, helmet of salvation, into Christmas celebration is very important. How can you celebrate? Paano mag-celebrate sa Tagalog celebrate? Paano ka magdidiwang kung wala ka namang ipagdidiwang dahil hindi ka naman naniniwala? The reason for this season is Christ was born. Amen po ba? So yung mga may pagdadalamhati, may mga kalungkutan sa pagkawala ng mahal sa buhay, nawa yung mensahe sa umagang ito ay makatulong. Not only to pacify, not only to be encouraged, but to have the assurance of salvation. Ang kamatayan po ay hindi pagtatapos ng buhay, kundi ito po ay pagbubukas ng isang panibagong pinto sa buhay na walang hanggan. Maiksi lang ang buhay. What is 40, 30, what is 50 years old? What is 60 years old? It's very short
years in life in this world. Yung maiksing buhay, pag napili mo yung tama, sapat na yung maiksi para sa buhay na walang gano. Can we say amen? Diba? So anong kalugian sa atin? Wala tayong kalugian. Mapalad tayo. Lahat ng na-born again at naniwala. Dapat kasi ma-born again muna bago maniwala. Amen po ba? Maraming claim ng John 3:16 pero wala naman John 3:3. Wala yung John 3:5. All must be born again. It's not all about religion. Because religion will make you religious. That is the point of life. You have to understand first what is the importance of salvation. Pagka mamaya, pag-uusapan natin yung Ephesians chapter 6 verse, I think 17. The helmet of salvation is very important. But, did you ask yourself about, is Paul pertaining when he says the helmet of salvation? Sinasabi niya ba na ito ba itungkol sa ating kaligtasan na ating pong mapag-aaralan na ngayon? So sabi po dyan sa ating introduction, salvation is the basic teaching. Sabi natin basic teaching. But most neglected. Basic teaching but most neglected teaching of all believers. Tingnan nyo. Hindi ko po kayo hinuhusgahan. Mapalad po kayo dahil meron kayong pamilyang divine na mapupuntahan. Bakit? Ang daming Kristiyano magkaroon ng konting problema, lilipat sa ibang simbahan, sa simbahan walang pakialam sa kanila. Hindi nyo maikasal sa simbahan nila eh. Pupunta sa amin. Last week, 3 po kinasal ko. Isa sa Kainta, isa sa Binangonan, isa po sa Buso-Buso. Yung huli po sa Buso-Buso, kulang-kulang kalahating milyon po yung ginastos. Ready ko na po siya ngayon. Sana po, hindi tayo lugod sa Marites ko po. Gumastos na napakalaki. Alos kalahating milyon. I think, 3 araw dun sa resort, sa Buso-Buso. Alam niyo po may kwento, pagkatapos po ng kasal, nag-usap po yung pastor at saka yung, sorry sa word hindi I'm not pertaining for specific choices ng mga kaibigan natin at mahal natin sa buhay na nasa LGBT. Andun po yung isang coordinator, yung bakla. Pagkatapos po ng event, tinanong po ng bakla, sorry for using the word bakla. Sabi, pastor, kamusta? Magkano ibinigay sa iyo na love offering ng iyong inasal? Sabi po nung pastor, 3,000. Sabi nung bakla, ay pastor, mabuti pa magbakla ka na lang. Ako 25,000 as coordinator ng wedding ceremony. Ito po gusto kong sabihin sa lahat. Para sa inyo, ito po yung pagkakamali ng mga pastor na inabutan po namin at kami ang nagsasuffer. To tell you honestly, pero mo yung pastor, kukurin nyo sa isang napaka-special na okasyon. Magbabayad kayo 100,000+ sa catering, sa videographer, so sa resort. Magbabayad kayo. Tapos ibibigay nyo sa pastor. Pastor, ito po ang aming motive. Ganito po dapat susuotin nyo. Tapos pagdating ng okasyon. Sorry tayo, magkakapatid naman tayo sa Panginoon, hindi po ba? Pamilya tayo ng mananampalataya. Pinaghandaan ang lahat ng bagay, pero yung isa sa pinaka-importanting tao na babasbas kung hindi niya pirmahan yung marriage contract, may mangyayari ba? Tapos ang ibibigay sa pastor, kulang pang pampalinis ng sapatos, kulang pang pambili ng pantalon, kulang pang pambili ng barong. Yung mga kinasal ko, pasensya na kayo. Patawad. I'll be honest. Why? Pupunta ka napakalayong lugar, magdadrive ka ng motorsiklo, napakalayong lugar, mag-aayos ka ng marriage contract, magpatay pa lang ng marriage contract, 500 pesos na. Why? Because our understanding in the ministry is very poor. Pinatin ko po, in-invite ko si Pastor Ramili at Pastor Oswin nung in-invite po namin yung PSA dito po sa Kainta. After po malaman nila yung lahat ng inaayos dun sa ikakasal. Sabi ni Pastor Ramili, okay lang Pastor Ramili, hindi ko makalimutan, sabi ni Pastor Ramili, magpapalisensya ka pa ba?
Sa dami ng iaayos, pag nagkamali ka pa, may revocation ng iyong license. Tapos may kulong ka pa. May nag-chat po sa akin, pamangkin ko. Tito, nakita po ng kaibigan ko yung kinasal ninyo, gusto rin po nila magpakasal. Sorry! Bakit? May batas na dapat pag magkakasal ako at least isa doon sa couple, Christian. Pangalawa, yung kinasal ko, favor lang yun para doon sa person na kinasal ko. Kasi kakilala mo sila. Eto, yung mga dapat nilang sundin. O, hindi na nag-chat. Diba? What I'm saying, understanding in Christian life is very important and essential to grow and continue in your Christian life. Diba ba kayo? Huwag kayo magagalit kay pastor, ha? Pag in-approach niyo ko, may reklamo kayo, sa iba na lang kayo pumunta. So, again, salvation is the basic teaching in the Bible, but the foundation, foundation of what we are and what we are going to do as believer or Christian. So, our belief and understanding of salvation must be first to settle and make it strong enough as we continue in this life that God wants us to walk and live while still waiting for the second coming of the Lord. Sino bang excited sa coming of the Lord? Second coming. Amen? Tignan ko mamaya pag excited pa kayo. So what is the hardest part of Christian life? Ano yung pinakamahirap sa Kristiyanong pamumuhay sa tingin mo? Oh, the hardest part of Christian life is giving up or denial. Ang dami gustong, ang dami pong bishop ngayon, 5,000. Dalawa lang po kondisyon para maging bishop ka. Una, gusto mo. Pangalawa, may pera ka. Bishop ka na. Yung fivefold ministry sa Bible, gustong sila, apostol, prophet, lahat. Pambira ko lahat apostol na, wala nang membro. Napansin niyo ba sa social media? May mga doktor pa nga ngayon eh. Napupunta pa ng Korea, ng Thailand, tapos ang title nila doktor. Sabi ko, patuloy kaya ako dito sa mga doktor na to. Eh, pastor, tapos gusto magpatawag ng doktor. Sorry hindi ko bastos yun. Naiinis lang po ako kasi marami pong mga Kristiyano sa kapanahunan po natin. Gusto yung title pero ayaw ng function. Sabi natin function. Pero kung gusto tatayo sa unahan pero ayaw ng kinukure. Ayaw mag-discipleship. Ayaw turuan, ayaw i-review. Pero gusto dito sa pulpito. Could you imagine? Magpapatayo ka ng iyong membro dito sa ibabaw ng pulpito. Anong ibibigay niyan? Anong ituturo niyan? Na kung yung sarili niya hindi niya kayang turuan, mag-deny, mag-give up. It demands to give up our personal will. It demands personal dreams. It demands our personal ambition. And it demands personal desire. That's what the Lord said in Luke chapter 9, verse 23. Anyone want to follow me? He must deny himself, take up the cross daily, and follow me. So the very problem of every Christian today, gusto ng celebration, gusto ng hallelujah, pero ayaw mag-denial of self. That is the problem. Why? Kung si Kristo, hindi niya dinina yung kanyang pagiging Diyos. Di ba napag-usapan last week, Ephesians chapter 2. Pagamat siya'y Diyos, hindi nagaganto, hindi kapantay ng Diyos, hinubad ang kanyang pagiging Diyos, at nagpakumbaba katulad ng isang, alipin. Tapos ayaw mong mautusan, pag may ministry, ay, kayo na lang dyan, support na lang ako, ayan, kumain kayo sa McDonald's, pagkatapos. Asan yung servanthood? Mga kapatid, to be saved, next for salvation is service. Amen po ba? Pag ligtas ka tapos hindi ka marunong maglingkod, ayan daw. Kasi siya po, idinipend ko po ito sa Bible school. Nawawala bang kaligtasan?
Debate po yan hanggang ngayon. Nawawala ba ang kaligtasan o once you save, always save? Diba? So, depende kung ano yung mga Bible support, Bible verse na meron kayo. Pero pinagtagumpay ko po yan. Noong nakaraang linggo, ayaw ko pong sumayaw. Pinilit nila akong sumayaw. 5 team ang naglaban-laban. Pinilit nila ako, di talo silang lahat. Akala nila, pagpapatawa lang ang kaya ko. Di ba? Hindi, ayaw ko sumayaw eh. Eh lahat kami, 5 team sa buong mga pastor ng Kainta. Oh, talo tuloy sila. Sabi ng Bible, Luke chapter 9 verse 23, let him deny himself and follow me. Ayaw kong gawin, pero kung yung gagawin ko, magpapasaya sa'yo, pwede ako magsakripisyo. Amen po ba? Ayaw kong gawin, pero kung matutulungan kita, mapalakas kita, ma-encourage kita, kahit malungkot ka, mapangiti man lang kita, kahit may problema ka, mapatawa man lang kita, gagawin ko para sa'yo. That is denial. Ayaw ko eh. Kaya lang for the sake of other person, you have to walk extra miles. You have to run extra miles. Andiyan pa mo ba kayo? That's part of denial. But to do these things, you must have the assurance. Bakit? Mawawala ba yung kaligtasan ko kung nakita nilang sumasayaw ako? Sabi ng isang kapatiran, taga-Divine. Baka kayo to. Nadaan ako sa isang birthday party. Sabi niya sa kapatiran, uuwi na sana kami. Ay biglang nagtanong, Pastor, ganito ganyan, ganito ganyan. Bakit sino ba hindi nagkasala? Meron ba rito hindi nagkasala? Sabi ng Bible, nagsasabi walang kasalanan, sinungaling. Sabi ako nagkakasala ko. Mga pastor ba hindi nagkakasala? Nagkakasala ako. Kaya lang, I'm just forgiven. Malinaw po ba yun? Kasi sabi ng isang, sorry kung ikaw to, magsisi ka na. Sabi po ng taga-Diman, kaya ako talagang tapat ako sa asawa ko kasi ayaw akong magpunta sa impyerno. So, ibig sabihin, hindi siya sigurado sa kanyang kaligtasan. Mamaya pag-aralan po natin. Pag nagkasala ba, ligtas ka na. Hello? Ligtas ka na, tinanggap mo na si Kristo. Nahulog ka sa pagkakasala, hindi ka na maligtas. Tandaan mo, hindi naman ikaw nagligtas sa sarili mo. Ikaw ba nagligtas sa sarili mo? Ikaw ba pinako sa cross? Hindi, dapat napako, pero may napako sa cross na kabayaran ng kasalanan mo, yun si Kristo. Si Kristo ang nagligtas sa'yo. Nasa iyo na lang kung hindi ka magpapatuloy sa magandang buhay na gusto niyang ibigay sa'yo. You will suffer, I tell you. Pagka ikaw lumayo ka sa presensya ng Diyos, hindi ka nagpatuloy sa katwiran, hindi ka nagpatuloy sa kabanalan, magsasuffer, ligtas ka. Sabi ng Bible, kaya lang, parang ang sumunod sa butas ng karayom habang ikaw ay nabubuhay. Imagine, gusto mong pumalakpak sa Panginoon, ay putol na yung kamay mo dahil nahuli ka nung asawa, nung pinutol yung kamay mo. Gusto mong pumalakpak, hindi ka na makapalakpak. Ganun-ganun ka na lang. Suffering because that is the consequence. Naintindihan mo ba natin? Hindi ba wala ang para sa atin, maraming supporting verse tungkol yan. So basahin po natin, Ephesians chapter 6, verse 17 is about helmet of salvation. But, masaya to. Psalms 51, verse 10 hanggang 19. Tingnan po natin yung Psalms 51. A very challenging message po para sa aming mga pastor pag binibigyan kami ng topic. Nahihirapan po kami kasi may certain topic eh. Hindi katulad ng walang topic. Bomba ka lang ng bomba, banat ka lang ng banat, bato ka ng bato, pero pag may topic, kailangan mo tingnan. Okay, Psalms 51 verses 10 to 19. It's all about David when he fell to sin. Look, verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Verse 12, that is our key verse. Restore unto me, sabi doon, the joy of your salvation, and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners be converted to you. Deliver me from blood guiltiness, O God, the God of my
salvation. Then my tongue will joyfully sing of your righteousness. O Lord, open my lips, that my mouth may declare your praise. Siguro nung nagkasala siya, hindi na siya makapanalangin. Hindi na siya makabanggit ng mga papuri sa Panginoon. For you do not delight the sacrifice, otherwise I would give it. Hindi ka naman natutuwa sa mga sacrifices, mga offering. Kasi kung kaya nating suhulan si Lord ng magandang boses, ng magandang tugtugan, ng malaking tithes, ng malaking offering, di gagawin na natin yon. Alam niyo ba sinasabi ni Pastor? Kung pwede lang suhulan si Lord eh. Kahit hindi ako model, padala ko na lang yung tithes and offering ko. Yun ba ang gusto ng Panginoon? Obedience is always better than sacrifice. Sabi niya, pwede naman ako magsimba kahit hindi ako pumunta sa simbahan. Saan ka nakita? Nagsisimba pero wala sa loob ng simbahan. Mananalangin ako, pwede naman. Kahit sa anumang lugar, pwedeng papurihan, sambahin ng Panginoon. Kahit sa, oo, pwede yan. Kaya lang, inutos ng Biblia na hindi sumasamba kinakatay. That is the hardest things that you will hear in this pulpit. Sa Bible, sa Old Testament, pag hindi ka pumupunta sa simbahan o hindi ka pumupunta sa templo, anong gagawin sa'yo? Babatuhin ka hanggang mamatay. Di ba? So, sabi ng Hebrew, huwag kaligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Pwede daw sa mga pagkainsaan. Kaya lang, meron kang family church. Kasi yung family church, they will take care of you. They will encourage you. Doon ka sa hindi ka kilala, wala silang pakialam sa'yo. I'm sorry Nung nakaraang linggo po, kamitin po namin yung Victory Pastor, yung dalawang pastor po ng Victory Junction. Bakit? Kasi second Thursday ng January, doon po kami magpe-prayer and fellowship. We are trying to be united on other belief, on other Christian practices. Tingnan nyo, kung babalik si Lord ngayon, sa tingin nyo ba, tayo ang susunduin bilang bride niya? Church is the bride. Amen po ba? The body of Christ is the church. Siya yung susunduin ni Lord. Sa kanyang muling pagbabalik, tanong ko ikaw, ako, tayo, handa na ba tayong sunduin ni Lord? Nagkakanya-kanya nga tayo. Gusto natin yung nasaktan ako sa simbahan na yan. Yung pastor dyan, I tell you, kahit saan ka pumunta, may ma-encounter ka nang na-encounter mo ngayon. Amen po ba? What is important, we committed ourselves in one place that together with the Christian, we will continuously serving and worshiping the Lord. Amen po ba? I hope nakuha niyo po. Huwag po kayo magalit sa akin. I'm just, excited lang po akong ipangarap ito. Anong verse na po tayo? Sabi niya, you are not pleased with burnt offering. Verse 16. 17. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God. You will not despise. By your favor, do good to Zion. Build the walls of Jerusalem. Then you will be delight in righteous sacrifice, in burnt offering, and who burnt offering, then young bulls will be offered on your altar. Amen? God is all-knowing God, and nothing will be hidden to Him. Kahit ano pang argumento natin, pasensya na po kayo kasi yung napapanood ko po sa social media, yung binatang, lagi kong binabanggit, sabi ko, hindi ko kailangan ang iyong kaalaman, ang kailangan kong respeto mo sa kapwa. Parang ang galing niya kasi. Ang dami niyang alam Bible verse, pero habang ini-interview siya, pero isang araw, sabi sa kanya nung nag-interview, anong kakulangan mo sa buhay? Sabi niya, anong kinatatakutan mo? Sabi, ang kinatatakutan ko, yung dumating ako sa punto, na lahat ng ginawa ko kulang pa rin at hindi ako makarating sa kalwalhatian. Iyak siya. Diba? Lahat ng ginawa ko kulang pa rin sa harapan ng Diyos. Hindi ako ligtas. Sabi niya. Text ko na lang sa inyo kung sino.
Chat na lang po sa na cellphone na yun. Okay. Helmet of salvation. Tuloy mo kapatid. Pakiclick. Nahirapan ba kayo? Nahirapan kayo? Yan. Helmet of salvation, sabi sa baba, yan yung topic natin, armor of God. Okay, helmet of salvation. Save to serve. So kapatid, ang lahat po ng ligtas, naglilingkod. Yun po yung outcome. Masaya na siyang makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Amen? Pagbabahagi, sabi ni Pastor Roswell nung nakaraang linggo, pagbabahagi ng kaligtasan ay responsibilidad natin upang yung iba ay makarinig ng gospel. And ask yourself today, am I really saved? If you answer yourself yes, then Great Commission, you follow the Great Commission. Mahal mo sa buhay, komunidad mo, makakilala sa Panginoon sa pamamagitan mo. That will make you strong, make your faith strong kasi nagagawa mo yung ginagawa siya ng Panginoon. So, what is the scripture teaches us according to our text? So, number one, the Bible teaches us, the assurance of our salvation. That is foundation of every believer. Dapat, bilang mananampalataya, meron kang tinatawag na kasiguruhan sa kaligtasan. Sabihin natin kasiguruhan sa kaligtasan. So, the Bible teaches us that everyone who is born again by the power of the Holy Spirit is, saved. Kailan? Forever. Then, period. Ligtas ka. Pero yung bunga ng kaligtasan ay paglilingkod sa Diyos dahil hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Malinaw po ba? Hindi mo kayang iligtas yung kahit anong gawin mo, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, buhay ka pa. Para mabayaran mo yung kaligtasan, dapat mamatay ka. Tama po ba? Kailangan buhay pa tayo, hindi natin ka. At pangalawa, hindi naman tayo karapat dapat na magbayad ng kaligtasan dahil makasalanan tayo. Ano ba hinihingi ng batas? Righteousness. Hindi ka nga righteous, Romans chapter 3. There is no righteous, not even one. So kahit katayin ka, kahit tagdarin ka ng pinong-pino, hindi ka makakabayad sa kasalanan mo sa kaligtasan. Ang maganda, yun ang malaking problema. Lahat ng, mga kapatid, ito po, para sa lahat, kasama po ako. Ang pinakamalaking problema po natin, kasalanan po talaga. Yung mga nangyayaring hindi natin gusto, at alam kong hindi naman gusto ni Lord, ay bunga na lang yun ng kasalanan. Pero kapatid, tandaan mo ito, bayad na yung kasalanan. Ang problema lang, tatanggapin mo na lang. Tama po ba? Pag dinanggap mo yung kaligtasan, isang buhay mo. Kasi yung kasalanan mo, binayaran ni Kristo. Amen po ba? So, pwede ka na mag-celebrate, pwede ka na mag-praise the Lord, pwede ka na mag-hallelujah. Bakit? Kasi alam mo, yung ginagawa mo ay bunga ng kaligtasang sigurado na meron ka. Amen po ba? So, we receive the gift of eternal life. John chapter 10 verse 28. Yung eternal life is not temporary life. Malinaw po ba? Tinanggap po natin yung walang hanggang buhay. Hindi po yung temporary kasi meron na tayo ng temporary. Dapat sana tayo mamatay sa kasalanan natin pero buhay pa tayo. Hindi natin mababayaran yun. Pero may 2,000 taon na may namatay para sa'yo. Bayad ka na pag tinanggap mo yung nagbayad ng kasalanan mo. At mamuhay ka ayon sa kalooban nung nagbayad ng kasalanan mo. Ang tawag doon, obedience. Ang tawag doon, following. Hey, alam mo ba? Pagsunod, kahit gaano pa karami ang alam mo ng Bible verse, kahit gaano pa karami yung story in the Bible, kung hindi ka naman marunong sumunod sa Panginoon, paano ka susundin ng mga nakasunod sa'yo? Diba? It's not all about just knowledge. It's all about lifestyle. And that is what we call born again experience. Yung hindi mo kaya, nagagawa mo. Bakit? Kasi meron kang Kristo na nagbibigay sa'yo ng lakas. Sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who give me strength. Kaya ka palalakasin ng Panginoon kasi may ginagawa ka para sa Kanya. Amen po ba? Kaya ka palalakasin ng Panginoon kasi sumusunod ka sa
na hindi ka suwail. Amen po ba? Na kahit nagsasabi ka, kahit painful, I know the feeling na mawalan ng mahal sa buhay. Alam ko yung pakiramdam na gusto mong tumulong pero wala kang magawang tulong kundi manalangin at lumuhod sa Panginoon. Alam ko yung pakiramdam na ako lang dinilapitan dahil alam niya ako makakatulong sa Kanya. Pero sabi ko, kapatid, hindi ako makakatulong, walang magagawa si pastor sa iyo. Kasi kung ako titingnan mo, sooner or later, madidiscover mo na marami akong pagkukulang sa buhay. Isa lang ang makakatulong sa iyo. Ang Diyos. Kasi kahit wala na ako, ang Diyos nandyan pa rin. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Sarili ko ng pamilya, lagi akong wala sa bahay namin eh. Diba? Tapos sasabihin ko sa anak ko, sasabihin ko sa asawa ko, ako ang mabuting halimbawa na dapat yung tularan. No. Sabi ni Paul, tularan niyo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Amen po ba? Kasi tayo mawawala. Pero si Kristo nandyan pa rin bilang mabuting halimbawa. Amen po ba? So kung may superstar, si Kristo. Hindi tayo. Ang daming gustong maging superstar, ang daming titulo. Wala namang function. Hello? Galing na po ako ng isang araw doon sa River of God, dito sa May Shangri-La. Sabi ni Bishop Chito, ang dami nagpapa-ordain, ang dami nagpapa-taas ng kanilang titulo. Gusto niya, kanya na nga yung evangelist, prophet, apostol, ano ba? Pastor, teacher, kanya na lahat ng title, pero wala naman function. Gustong tawagin pastor, wala namang simbahan at wala namang tupa. Pag kinulit mo, nagagalit pa. Kung pastor, dapat may sheep, may tupa. Gusto lang tumubra, ayaw namang tumumba. Si Pacquiao lang po, yung tumutumba pero kumukubra. Yan pa ba kayo? Pag tumba ni Pacquiao, nasuntok siya ni Marquez. Pag tumba ng gano'n, sabi ni Jinky, tayo na, kubra na, kamuli na sa Bisaya. Pag tayo ni Pacquiao, bigyan na ang gano'n kukubrahin. Hindi tayo si Pacquiao. Amen po ba? Hindi pa po ba kayo? So dapat, alam natin yung kaligtasan. Sabi diyan, someone who is born again cannot be unborn. John 3:3, John 3:5. Pag born again ka na, hindi ka na pwede ipanganak. Walang pangatlong born again. First, yung unang kapanganakan, yun yung makasalanan. Tama po ba? Kaya kailangan ng physical birth. Kaya kailangan ipanganak na muli. John 3:3. And John 3:5, all must be born again. Pag na-born again ka na, hindi ka na pwedeng born again. Meron bang ganon? Nakakatawa, pero paulit-ulit binabtize, paulit-ulit tumanggap, kasi hindi naiintindihan. Walang, nakakita ka ba sa born again sa Bible? Wala eh. Mahirap panindigan nyo kung wala namang Bible text na magsusupport dun sa born again. Again and again. Nakakatawa, pero marami pong nangyayaring ganun. Amen po. It's about time, mga kapatid, na matuto na tayo ng assurance ng salvation natin. Dapat may pundasyon. At ito yung pundasyon. Yung born again na, hindi na pwedeng ma-born again ulit. Amen po ba? Baka ma-born again. Sunog. After being adopted into God's family according to Romans chapter 8:15, pag ikaw ay napasama na sa pamilya ng Diyos, adopted ka na ni Lord, Romans chapter 5 verse 18, we will not be kicked out. Bakit? Yung anak ko ba? Dalawa anak namin mag-asawa, para ng asawa ko. Pero kami dalawa anak po namin, yung anak ko ba kahit magpasawa yan?
Kahit gawin niyang pinakamasamang magagawa niya, mga hulugan ba yun na hindi ko na siya anak? Hello? Anak pa rin, kahit anong gawin mo dyan, anak pa rin tayo. Anak tayo ng Diyos. Minsan nga lang, pasaway tayo, pero anak pa rin tayo. Ewan ko ba? Yun yung kasiguruhan na ganun kadakila ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, ang ganun kadakila ang pag-ibig sa atin ng Diyos, kahit na tayo pasaway, kahit maraming pagkakataon, hindi tayo sumunod. Prodigal son, kapatid. Di ba? Yan ang nagpapakita kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ganun ka kamahal. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, ako hindi ako karapat-dapat sa paglilingkod. Pero tinawag ako dito ba? Lagi ko sinasabi, pwede naman ako magpastor sa iba. May credential naman ako. May special award ako nung graduate kami ni Pastor Rosa. Ang nagsabi sa akin ng special award, yung president pa ng Asian Theological Seminary. Meron ako. May 3 akong diploma. I'm proud to say na kahit wala naman akong pinagmulan. Kaya lang, dito ako pinaglilingkod ng Panginoon. Ba't ako alis dito? Hello? Yun naman, pag pastor, pinagpapala ng Diyos. Pag hindi ka pinagpala, ibig sabihin, hindi talaga lingkod ng Diyos. Pastor, tingnan mo yung daliri mo, hindi pa pantay. Kasi yung church daw nila, 15 million yung building nila. Nag-interview ko ako nung nag-aaral ako ng Bible School, muntik na akong ma-discourage. Yung pastor ba dyan sa malaking simbahan, papuntahin mo yan sa squatter, magpapastor ba yan? No? Tatawid ba yan sa mga putikan? Tatawid ba yan sa basakan? Tatawid ba yan sa ilog na kulay itim ang tubig? Uupo ba yan dun sa amoy aso? Uupo ba yan dun sa may mga pulgas na upuan? Nagpapastor po ako sa simbahang walang bubong. Kaya ba yun ng mga dikotse? Hindi nga pwede makapasok ang kotse doon. Nagpapastor po ako sa mga bata na madudungis. Hindi kaya yan ng mga malalaking simbahan. Kaya nandun ako sa maliliit na tao. Walang pera dyan. Hindi naman kailangan bakit ako naglilingkod. Kung gusto nyo sumuporta, okay lang. Merry Christmas po sa inyong lahat. Meron po kami Christmas party sa Christmas party sa December 29. Gusto niyo magpadala ng isang sakong bigas para po natin, para masaya ang buhay nyo. Okay lang sa akin yun. Tatanggi pa ba ako? Alam ko kailangan ko, tatanggi pa ba? Mayabang naman ako masyado. Diba? Baka gusto niyo magpadala ng isang arinola. Napuno ng Maria. O kaya yung rice cooker, huwag mo na lagyan ng kanin. Yung hindi pa nagagamit. Masaya na sila. Parapon natin. Yung 25 kilos, 5 kilo mo. Pag uwi nila, mag-5 kilo. Once a year lang naman. Hindi yan kayang gawin. Makapalag mukha ako pagdating sa simbahan namin. Sabi ng asawa ko, ba't ikaw, pagdating sa church na ilalapit mo ko kanina, pag kami hindi mo kami mailapit. I-Lord na lang tayo na bakit. Hindi mo mang pinabayaan ng Panginoon. When God start a work, He finish it. Philippians chapter 1 verse 6. Kapag ang Diyos gumawa sa buhay mo, pag nagsimula siyang gumawa sa buhay mo, I tell you kapatid, tingnan mo, yung hindi mo nagagawa dati, nagagawa mo na. Ngayon, na kahit may problema ka, nakakangiti ka. Amen ba? Nakakapalakpak ka, nakakapunta ka sa simbahan. Dati mag-aarga pa, hindi naman lahat pumupunta sa simbahan. Pwede naman ako dito. Ina-argue po pa yan eh. Pero ngayon, hindi na. Punta ka ng punta sa simbahan, bakit? May kasiyahan, kasama ang mga mananampalataya. Amen? Pag ang Diyos nagsimulang gumawa sa buhay mo, tatapusin niya yan. Ang prayer ko lagi, Lord, hindi naman ako nagsimula nitong gawain na ito. Hindi naman ako naglagay ng pangalan. Hindi naman akin, sa'yo yan. Hello? Sa Diyos yan. Bakit nagagawa ko naman?
Yung ibang pastor, hindi nagagawa yun na. Nakakapunta pa nga ako kung saan-saan eh. Diba? O, December 12, 13, 14, andun po ako sa Lokban, Quezon, may children ministry kami doon. Yung mag-asawa na may-ari ng resort, nakita po yung ginagawa namin. Sabi niya sa amin, Pastor, sama niyo yung mga asawa niyo. 2 gabi at 1 araw kayo dito sa resort namin. Dito lang. Diba? Basta Sabado, mag-ministry kami sa mga bata. Diba? So gawin lang po natin. Tandaan po natin, pag nagsimula ang Diyos gumawa sa buhay mo, Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will accomplish it, will finish it. So the child of God, the believers in Jesus Christ is eternally secured in His salvation. Anong kinalaman niyan dun sa pinag-uusapan natin sa 51 ng Psalms? Restore unto me the joy of my salvation. Ano ang nawawala? Yung kaligtasan ba? Hindi. Yung kasiyahan na maglingkod sa Panginoon. Kaya maraming lumalayo. Kala nila matatagpuan nila sa ibang simbahan. Pero pagdating doon, ganun pa rin. So, dahil dyan, hindi lang po tayo tinuturuan ng Panginoon ng kasiguruhan sa kaligtasan bilang pundasyon ng mga mananampalataya, kundi tinuturuan din po tayo, number 2, AAA po ito, parang battery lang. Apostasy in the Bible gave us strong warning. What is apostasy? Sabi diyan, this warning have led some to doubt the doctrine of eternal security. After all, if we cannot lose our salvation, why are one against falling away from the Lord? This is a good question. But we must first understand what is meant by apostasy. An apostate, o yung mga lumalayo, is someone who abandoned his religious faith. It is clear from the Bible that apostate are people who made professions of faith. Alam niyo yung ginawa nilang kalakal yung salita ng Diyos. Nalungkot po ako doon sa isang kilalang pastor. Sabi niya, after 10 years, pag nakita kitang wala pa rin sa sakyan, wala ka pa rin sa sakyan, sasagasaan kita. Eh, subukan mo. Hindi naman lahat tinawag ng Panginoon sa mayayamang membro. Ewan ko ba? Buti na lang, may sasakyan ako. 4 ang sasakyan ko. 3 kariton. Yung ano yung ginagamit po namin sa Aklatang Digole, yung trike, yung may sidecar na bike, tapos may cabinet po doon, may mga libro doon. Every Saturday, iniikot po namin sa community yung mga bata ng pagbasa ng libro. After ng konting kwento, konting share, konting chichirya, nakilala na nila ang Panginoon. Sa Libay, meron silang one hour with Jesus. Ganun lang. At least nagagawa mo na, isi-share mo ang gospel. Kailan ka pa ba kayo? Sabi dito, apostasy is rejection of Christ but one has been Christian. Declaring Christian. Sabi dito, a profession of faith. Sabi nung iba kasi, pag naging Kristiyano ka niya, lamang ka, magkakasasakyan ka. Magkakapera ka sa bangko. Eh, paano naman yung mga apostol? Natumbok nyo. Diba? Hindi lahat ng biyaya ay laging pera. Ang pagpapala ay iba't iba. Okay? Maliwanag po ba? So huwag tayo lumayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabi ni David, restore unto me the joy of my salvation. Ang nawawala yung kaligayahan na maglingkod sa Diyos. Tapos sa banda ba masasabi niya, at pag ginawa mo yung Panginoon, tuturuan ko yung mga makasalanan na sumunod sa iyo. Tuturuan ko sila na maging matuwid sa iyong harapan. Ano ibig sabihin? Huwag kang lalayo sa Diyos. Pag lumayo ko sa Diyos, lalapitan ka ng kasalanan. Lalapitan ka ng kamatayan, lalapitan ka ng sumpa. Pero pag malapit ka sa Diyos, nasa presensya ka ng Panginoon. Sabi niya, kasi nawawala yung Holy Spirit down. Asa ba yung text natin? Sabi ng verse
11, do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Bakit? Yung Espiritu galing yan sa Diyos. Kung galing sa Kanya, siya lang may karapatan kumuha dyan. Amen po ba? Pag namatay tayo, yung Espiritu galing sa Diyos, babalik sa Kanya, yung physical, babalik sa alabok, yung kaluluwa, according to Hebrews chapter 9, verse 27. Yung siya lang dumalaw ang kumakain sa buhay ng tao, kasunod ay pag-hukom. Sino yung mahukuman? Yung kaluluwa natin, yung persona natin, yung maharap sa hukuman ng Diyos. Di ba po ba kaya? So huwag tayong lumayo sa Panginoon. Huwag natin gamitin, marami pong pinangangalakan yung salita ng Diyos. Pero, malayo na sa Diyos. Anong ibig sabihin? Sabi ng Bible, marami po kasing dinadala lang yung level ng pagiging Kristiyano. Gusto nila tawagin silang Kristiyano, pero hindi nagpa-function bilang Kristiyano. Amen? Magiging, sabi ko lagi sa mga anak ko, less effective yung pagiging lingkod mo pag hindi ka namang nakikita nagiging mabuting halimbawa sa kapwa mo. Ano yung sasagutin mo? Ikaw, dyan. Diba? Nakuha niyo po ba? Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok ng pintuan sa langit, kundi yun lang mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Diba? Sabi nyo ba, Panginoon, nangaral kami sa iyong pangalan, nagpalayas kami ng mga demonyo, nagpagaling kami ng mga may sakit. Sabi ni Cristo, lumayas kayo sa akin, kayong mapaggawa ng masama. Hindi ko kayo nakikilala. Hindi ba sila nakasama ni Cristo? Hello? Nangaral nga sila sa pangalan ng Panginoon Nagpalayas pa sila ng mga demonyo. Diba? Nagpagaling pa sila ng mga may sakit. Pero sabi ng Panginoon, lumayas kayo sa harapan ko. Kayong mapaggawa ng masama, hindi ko kayo nakikilala. Sino to? Sino yung mga taong ginagamit salita ng Diyos para maggamal o gawing hanap buhay o pagkakitaan ng salita ng Diyos? Amen po ba? Nakamaligan po kayo sa mga simbahan na minimiting po yung mga leader ng pinakahid. Sasabihin ng pinakahid, oy, para masabi na pinagpala yung inyong pastor. Yung lahat ng mga leader, ikuha nyo ng sasakyan si pastor. Ay, hindi po ito joke. Hindi po ito joke. Sa totoo lang po, nabalitaan niyo yung praise the Lord. Ganun po ang teaching. Sila yung mga magbabayad. Si pastor, ang sarap lang po. Diba? Totoo po ito, hindi po ito. Nangyari po ito. Yung mga leader po ng simbahan ang nagbabayad ng buwan ng pulo sa kaya ni pastor. Well, kung kaya mo naman, bakit ka pa magbubigay ng buwan ng hulog? Di buuin mo na. Masaya mo bang ginagawa yan o nahihirapan ka? Tandaan mo, pag merong painful, doon sa feeling, may struggle, tanungin mo muna si Lord. Pinagagawa mo ba sa akin ito, Lord? Well, pag sinagot ka ni Lord, sinabi mo, gawin mo. Pero pag sinabi lang na kung sino-sino, teka, magdalawang isip ka muna. Nakuha niyo po ba? Apostasy in the Bible gave us strong warning. Sa Hebrew po, sabi doon, wala nang ipapako pang muli. Bakit? Sila po yung mga lumayo Hindi naman nawala yung kaligtasan, papasok pa rin sila, kaya lang, medyo para sila pumasok sa butas ng karayo. Bakit? Hindi nila sinabuhay yung gospel na narinig nila sa Panginoon. Tandaan ninyo, sa Bible ang turo, be followers of Christ. Amen? Tatawagin ka, sabi naman, welcome. Andun? Faithful ang tawag ni Lord. Faithful servant. Hindi naman sinabing, welcome, taga-Divine Word of God Church. Welcome, taga-Sower in the River Christian Church. Welcome, Baptist. Welcome, GCF. Welcome, CCF. Walang ganun. Meron bang ganun sa Bible? Wala. Sabi ng Bible, welcome, good and faithful and servant, tapat na lingkod.
Napa po ba kayo? No, tanongin mo sarili mo, Lord, tapat ba ako? O pinagtatalunan pa kung maagang pumunta sa simbahan? Okay lang, iba naman, guys. Basta makabutan ko ang preaching. Kapatid, ang Sunday worship service, para po sa lahat, para sa inyo. Ang worship, Sunday worship celebration from opening prayer to the closing prayer. Huwag na natin tularan yung dati natin ginagawa kahit may bit-bit tayong aso, kahit hindi tayo nakadamit ng pangsimba, malayo tayo sa simba, nakaganon lang tayo, hindi nga natin naririnig yung sinasabi ng nangangara, tapos after 5 minutes uwi ka na sa kagaling, nagsimba. Ang sarap mong pitikin sa ano eh. Di ba? Ginagawa natin yan nung araw, biktima din tayo ng ganyang paniniwala, kaya lang na born again ka na. Chuk, 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 chuk. Ayos na. Hindi ganun eh. Pag sinabi mo, para sa mga dalaga at binata na nandito, pag binata, pag sinabi mo sa babae na mahal mo siya, patunayan mo eh. Di ba? Para mapatunayan yan, sa matrimonyo na ang kasal, doon mo yan dadalhin. Ang layo-layo ng pinupuntahan mo. Pupunta ka pa ng dinamo, nalalayo-layo eh. Patunayan mo. Musog lang. Musog lang lang. I mean, dalhin mo sa matrimonyo ng kasal, diyan mo mapapatunayan. Sinong babae ang magsasabing hindi totoo yung hangarin mo kung meron kang daladalang sing-sing? Sabihin mo ka, pakasal tayo. Di ba? Eh, puro ko lang nga. Sorry sa word, puro ko lang dada. Puro ka lang ngawa. Puro ka pangako. Sabihin mo, mahal kita. Yung mga binata dito, sabihin nyo, mahal kita. 2 taon mula ngayon, mag-iipon ako para sa'yo magkapakasal tayo. Kahit palayo yan, I tell you, dahil pinangakuan mo yan, binigyan mo yan ng sing-sing. Maniniwala sa iyo. Pero yung halos araw-araw, nandun ka, puyat na puyat, pagod ka na nga sa trabaho, pupunta ka pa doon. Ano yung expression naman yan eh. Kaya lang, patunayan mo. Nababo ba kayo? Ganon din ang pagpapatunay natin sa pagmamahal natin sa Diyos. Amen po ba? May prophet warning po, sabi, these people come near to me with their mouth, honor me with their lips, but their heart are far from me. Bakit? Anong nakita ni Lord? Puso, hindi nguso. Amen po ba? Puso ang nakikita ni Lord. Nababa ba kayo? Naalala niyo yung pamilya ni David nang pumunta si Samuel? Pinapila lahat, mga sundalo, mga makikisin. Sabi ni Samuel, wala na bang iba? Ay, meron pa po. Nagpapastor ng ng tupay. Malayo pa nakita ni Samuel, ito ang pinili ng Diyos. Ano sabi ng Bible? Ang Diyos pinili siya. Sa kisig. Diba? Yung mga friend ko sabi kasi nung isa, ipopost ko to sa FB. Ganyan ka pala pastor sa sumasayaw ka pala, hindi post mo, wala may mawawala ba sa akin? Wala nang mawawala sa akin dahil wala naman talaga ako. Abay, nakatakot kung may mawala sa akin, wala naman ako. Kaya ka lang takot minsan, dahil yung kayabangan natin, akala natin meron tayo, pero wala naman talaga tayo. Amen? Kaya kung wala tayo, lumapit tayo at magpasakop tayo dun sa meron. Si Kristo, may lakas, may saya, may sigla, may buhay na walang hanggan, may paraiso, may uuwian tayo. Huwag tayong lumayo dun sa meron para magkaroon tayo. Amen po ba? Amen. Lapit lang sa meron, dikit-dikit. Kami nga, nagra-rides kami. Magpapagasolina yung meron, tatabihan ko. Basta, sige, ito na ako na balo. Diba? Tumami ka sa meron. Nakuha niyo ba? Huwag mo naman abusuhin. Baka pagdating sa pangalawang gas station, andyan ka na naman. Ibang usapan na yun. Nakaisa ka na, dadalawa ka pa. Amen po ba? Wala na. Pag nakita pa palapit ka, harurok na.
Nakano ko ba yung sabihin? Si Lord napagmahal. Pag iniisip ko lang yung chapter 15 ng Luke, lost son. Ay, grabe. Amen? Last but not the least, yung helmet of salvation natin para maging A ulit yan. Pangatlong A. Gawin natin armor of salvation. Tama po ba? Bakit armor? Kasi nasa ulo eh. So ano magpuprotekta sa ulo? Nakita nyo po ba? Yung sundalo may protection sa ulo. Nakita nyo ba yung sundalo natin, yung mga marin natin may protection sa ulo? Bakit? Pag ito ang tinamaan, tapos na ang buhay. Sabi natin, mind over matter. Naniniwala mo ba? Kung ano ang nasa isip mo, malamang yun ang gagawin mo. If your mind is strong enough, because your foundation is very strong, hindi kayang gibahin yan. Amen po ba? Hindi ka maloloko. Sorry sa word. Hindi ka magogoyo. Hindi ka magugulangan kung yung isip mo punong-puno ng salita ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Pag binalikan po natin yung Psalms 51, makikita po natin ang kahalagahan ng pagkaunawa ni David kung sinong Diyos ang meron siya. Yung Diyos na meron siya, hindi pa bago-bago ng isip. Hello? At yung Diyos na meron ka, hindi pa bago-bago ng isip. Pag sinabi niya, sinabi niya. Kasi pag hindi niya ginawa, hindi na siya Diyos. Tama mali. Sabi ng Bible, hindi naman nagkakamali ang Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos nang piliin kanyang maligtas maging sino pa man. Amen? Hindi nagkamali ang Diyos nang tawagin niya akong magpastor. Hindi nagkamali ang Panginoon nang tawagin kanyang mga ngaral ng salita ng Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos nang gawin kanyang song leader, drummer, gitarista. Hindi nagkamali sa pagpili ang Diyos sa iyo. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa akin. Bakit? Alam niya na kahit na mga pagdadaanan ka mahigpit, alam niya na magpapatuloy ka. Hello? Hindi naman pababahin ni Lord sa Bicol, sa Kainta, kung alam niya ikaw, hindi ka marunong lumangoy. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Bago pa dumaan si Jesus sa Jericho para ma-encounter si Zacchaeus, 50 years or more than 50 years, nakatanim na doon yung sikimoro. Nakuha niyo po ba? Di ba? Alam ng Diyos na isang araw, yung sakimoro na yan, may pakinabang kay Zacchaeus. Nakuha niyo ba? Hindi ba kayo na-amaze? Hindi ba ang sarap isipin na bago pa ilinagay ng Diyos si Adan at sa Eva sa Hardin ng Eden, pinatubo niya na, ilinagay niya na ang lahat ng kanilang pangangailangan. Dangan lamang ang tao mahilig sa instant. Walang ganun sa Bible. Lahat tayo dadaan sa proseso. May mag-asawang kinasal. Kilala niyo ko eh. Hindi ko nababagatin ang pangalan. Huwag nyo lang akong pinipilitin. Pag ako pinili, sasambitin ko din. Sabi nung kinasal, dumating yung makeup artist. Diba? Sabi, ang tawag mo sa makeup artist? Natagamit? Basta makeup artist, sabi ko. Yung beautician, sabi niya, pag gano'n niya sa mapapangasawa niya, sabi niya, hindi beautician ang kailangan. Ang kailangan mo, magician. Parang gano'n yung sa buhay natin minsan. Gusto natin ng magic, pero ayaw natin magproseso ng buhay. Lahat ng mahilig sa magic napapahamak. Kasi biglaan. Magic sarap. Hindi lahat ng masarap may magic.
Karamihan ng may magic sarap, napapahamak. So, helmet of salvation, to protect our mind and heart in Christ. According to Psalms 51 verse 12, restore unto me the joy of my salvation. To apply salvation to our present life, the helmet of salvation can help us, number one, to avoid simple thoughts and help us understand what is good and true. Be good. Protect us what is good and true. Pag merong offer, tama ba to? Totoo ba to? Tandaan nyo, hindi po lahat ng maganda makakabuti sa'yo. Hindi lahat ng matamis makakabuti sa'yo. Tatanungin mo, totoo ba to? Tama ba to? Matutuwa ba dito si Lord? That is helmet of salvation. Konsulta lagi sa salita ng Diyos. Tandaan na, to protect our mind. Dapat konsultahin natin lagi ang salita ng Diyos. Sabi dito, the helmet of salvation or assurance of salvation, number 2, protect us from satanic daily attack, from flaming arrow evil. Ephesians chapter 6 verse 10. It gives us confidence and assurance that our struggle with Satan won't last forever and give us the hope of heaven. Itong pinagdadaanan ko ngayon, pansamantala lang yan kapatid, walang permanente dito sa ibabaw ng salibutan. Lahat ng pinagdadaanan mong hirap, lahat ng struggle mo, lahat ng pain mo, pansamantala lang yan. Why? Isaiah 53, dahil sa kanyang mga latay, dahil sa kanyang mga sugat, tayo nagsigaling. Wala pong permanenteng sakit dito sa ibabaw. Maaari ikamatay mo yan, pero kung ikakamatay mo yan at nakay kay Lord ka, ikapubuti mo yan. Yung kawalan ng pera, kung papalapit ka naman kay Lord, okay na ikabubuti mo yan. Marami ka ng pera, nalalayo ka naman kay Lord, ikasasama mo yan. May sakit ka, imbis na lumapit kay Lord, palayo ka ng palayo, ikasasama mo yan. Pero kung nalalapit ka kay Lord, ikabubuti mo yan. Amen po ba? So, give us confidence and assurance that our struggle with Satan won't last forever. Give us the hope of heaven. May langit naman tayo ngayon. Number 4, destroy our argument and lofty opinion against the knowledge of God. Huwag na tayo marunong sa salita ng Diyos. Si Lord ang magaling. Amen. Pag may hindi ka maintindihan, konsultahin lagi ang salita ng Diyos. Last but not the least. Number 5. Assurance of salvation is to protect our mind, as helmet of salvation can insulate our mind against the enemy's suggestions and traps. Nakita mo yung insulation? Yung mga nagko-construction dito, di ba bago ilagay yung tubong, dinalagyan ng insulation para ano? For protection. Para hindi mainitan. Bakit? Tatanungin ko kayo, dito ako magtatapos. Pag mainit ang ulo nyo, anong kasunod? Ano lalabas sa bibig pag mainit ang ulo? Pag lumabas ang apoy sa bibig, anong mangyayari? Ikasasama ng mga tao sa paligid mo. Kahit ang walang kasalanan na dadamay. So, helmet of salvation, insulate, protect our mind para maging mainitin ang ulo. Kaya dapat, i-apply natin ito. Aba, kapatid, hindi ako magsisinungaling dahil ligtas ako. Hindi ako manloloko ng kapwa ko dahil ligtas ako. Hindi ako mananakit, hindi ako mambubulang dahil ligtas ako. Alam ba, may ginawa ka. Tapos yung naging resulta hindi maganda. Aminin mo hindi maganda, hindi mo naman sinasadya. Okay lang yun, hindi gawin mo ulit. Di ba? Pag tinakbuhan mo, yun ang masama. Amen po ba? So, okay lang po ikaw. Si Kuya ito, ang dami na nakontrata. Si Brother Anthony, ang dami na nakontrata. Si Brother Francis, ang dami na nakontrata. Hindi naman lahat ng nakontrata nila maayos ang resulta. Tama po ba? Diba? Hindi lahat ng nakontrata maayos ang resulta. Pero nagiging maayos. Bakit? Marunong tayong tumanggap ng maling nagawa natin dahil nagiging mahina ako ng isip natin. Because we are protected by salvation that God gave us the cross of Calvary. Amen po ba? So walang tawag yan sa ating mga mananampalataya. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa ating conclusion, the helmet of salvation is the piece of armor for our head and it's an
erector of the head in times of difficulties. Is also defense against false doctrine. Pag hindi naman tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, pag maganda, tanggap agad tayo ng tandaan, hindi lahat ng maganda, katanggap-tanggap. Harapan ng Diyos. That's why we need to be full knowledge in our head with God's Word by daily devotion. Sino ba rin dito yung nagde-devotion pa rin? Salamat po sa tatlong nagsalita. Yung iba po, baguhin na po natin. When we put on... Amen po ba? Yan, dumami. Praise the Lord. Maraming born again talaga dito sa department. When we put on the helmet of salvation, we put on Christ Himself. Why? In the book of Ephesians, sabi ng Christ is the head of the church. Siya lagi yung head. Isa lang ang ulo. Pag nadagdagan, demonyo. Sorry po sa word, ha? Isa lang po ang ulo. Kasi, yung maraming ulo, monster po ang tawag sa Revelation. Tama po ba? Wala pong ganun. Isa lang ang ulo. Siya ay si Kristo. Malino po. Lahat tayo ay tagasunod lamang ni Kristo. Siya lang ang ating Pangulo. Tama po ba? Sabi dito, Christ protect not just our head, but our entire being from spiritual death. To wear the helmet of salvation means to live every day focus on eternity and the promise of future we have. Naka-focus po tayo, sabi ng Bible, put your mind on things above. So ang focus po natin, heaven. Why? Sabi ng Bible heaven is our home. This place is only temporary. Huwag masyadong mag-effort para sa buhay dito. Pero kung ano man yung ginagawa mo ngayon, yan ang magdedetermina ng buhay sa walang hanggan. Amen po ba? Kaya, dapat yung lakad natin dito, lakad pang langit. Tapikin mo matabi mo. Lakad pang langit, ha? Hindi lakad pang mundo. Amen po ba? Tayo po tayong lahat. Lakad pang langit, ha? Again, assurance of salvation. Pangalawa, yung apostasy, yung paglayo sa Diyos. Huwag natin tularan yung mga lumayo sa Diyos. And third, armor. Amen? Armor of salvation. It's very important in our daily Christian living. Manalangin po tayo, mga pangyarihan Diyos. Muli, lubos kami nagpapasalamat sa mga katulad nitong pagtitipon sapagkat tinuturuan niyo po kami ng tama ayon po sa iyong salita. Tulungan niyo kami, katulad ni David, nang siya'y magkasala, hindi kung kani-kanino lumapit, kundi sa iyong harapan at sa iyong paanan, nagpakumbaba. Restore niyo po siya dahil yun ang panalangin niya. Yung kaligtasan, kagalakan ng kaligtasan ay binalik niyo po sa kanya, kaya po nakapaglingkod siya. Siya pa rin ang nag-iisang tao sa Biblia na tinawag a man after God's own heart. Why? Because He is always in your presence, O God. Salamat at ganoon din kami sa umagang ito. Ano man ang pagdaanan mo namin, ano man gaano man kabigat, gaano man kalalim ang mga suliranin at problema, alam po namin, kay Kristo may katagunan. Because Christ is the answer for all our life. Thank you, Father, today. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat at Merry Christmas.